magandang tanghali po mga kababayan. Babalikan natin ngayon at matagal nating hindi nabalikan si Ate Geraldine mga kababayan, no? Yung nanay na napakasipag po talaga mga kababayan, na kahit anong gawain sa bukid ay kinakaya para sa pamilya, no? Napakasipag nila dahil silang mag-asawa mga kababayan ay may kanya-kanya silang trabaho. At hindi lang po sila mga kababayan nagtatrabaho, pati yung mga anak na mga kababayan, at lalong-lalo na yung kanyang isang anak na babae. Diyos ko po mga kababayan, sa murang edad, napakagaling maghanap buhay. Kaya sa tanghaling ito mga kababayan, sinundo natin sila dito sa gitna ng bukid para makita natin kung gaano sila kasipag. Ayan po sa mga kababayan, no? Kasama po ang kanyang anak at si Ate Geraldine na talagang hindi iniinda yung init, no? Nagsisika ng palay para sa buhay-buhay, para sa araw-araw. Kaya mga kababayan, tara, gawin natin ngayon ay pupuntahan natin, pauwiin muna natin dahil meron tayong munting surprise mga kababayan. Hello Ate Geraldine! Naku, hindi na ako makapunta dyan, putik na. Ako'y malulunod. Malulunod talaga, no? Hindi ko na kayang pumunta dyan. Hello! Wow! Hindi ba kayo nainitan, Ate Geraldine? Kumusta? Ayos naman po ang buhay na madam. Ayos naman na ang buhay. Wow, ang sarap naman ng pakinggan. Ayos lang ang buhay. O bakit nasabi nyo naman ayos lang ang buhay? Kasi nung nagtinda po ako, doon po kami kumuha ng pagkain namin araw-araw. Tapos nung nagsimula na po ng anihan ng ganito, o yun, tinigil ko muna para kasi mas malaki yung sahod dito. Wow, kahit pa paano nakasurvive kayo doon sa biyaya na pinagkalob sa atin mga sponsors, na talagang yun ay doon kayo kumukuha sa pang-araw-araw yung pangangailangan habang walang trabaho dito sa bukid. Wow, salamat. Iyan po mga kababayan sa ating lahat na nagiging sponsors dito kay Ate Geraldine. Ayan po ha, nakita nyo po talagang ang laking tulong po sa buong pamilya niya yung ating binibigay. So dito kayo, kasama mo ang anak mong masipag sa bukid din. Opo. Oh, pero ako'y nagulat. Na wala na kayo doon sa Ay, wala tirahan na nyo. po, ma'am. Okay, sige. Mamaya na natin pag-usapan yan. Pwede ba na hiramin ka muna namin saglit? O sige. Paano po ba ang kitaan pala, Ate Geraldine? Diyan. Magkano po ba ang arawan? Isang kerker po, 5. Kung naka-100 ka na po, may 500 ka. Ay, hindi siya arawan. Kumbaga pabilisan. Opo. Kung makarami ka ng per tali diyan, Malaki po yung malaki din. O sa isang araw, nakailang ganyan ka? Nakailang bigkis ka? Kanina ma'am, galing kami sa kabila, naka 220 po kami doon ng asawa ko sa yung anak ko. Ay, ang bilis pala, no? So, kaya mo 500 sa isang araw? Yung ano po, pang 300 lang maghapon pag ako lang mag-isa ma'am. Pero pag kung dalawa sabay-sabay kami, kayo, dalawa, pag dalawa kami ng asawa ko, magiging 500 kami dito. wow, ang galing naman. Pero syempre, marami din kayo, di ba? Buti kung kayo talaga ang gagawa yan lahat. Tapos, bukod din yun ang bayad doon sa pagtanim. Iba rin po yun ma'am. Yung Magkano mga naman lalaki din yung pag nagtanim lang? Pakyaw sila ma'am. Kunwari yung isang hektarya, papakyawin nila ng 6.5. So kayo talaga mga babae, yung pagbunot sika lang na, po. bunot lang talaga. Hindi na Iba pwede yung yung magtanim, iba na. Okay. So, syempre, hindi naman kadamihan, no? Madami din kayo nagtatrabaho, kaya bahala na. Okay na rin yun. Importante talagang meron. Ang galing mo dumiskarte, Ate Geraldine. Kaya hiramin ka muna namin, pwede ba? Uwi muna tayo. Sige. O maligo muna kayo dyan. Magtampisaw muna kayo sa swimming pool. At na yung
So ayan po mga kababayan, medyo malayo. Nandito nga po sila sa gitna ng kabukiran mga kababayan. Ayun po mga kababayan, no. So buti lang kahit papaano, no, hindi natin alam kung paano sila napadpad, kaya mas maganda na sila po ang magpaliwanag sa atin. Kaya tara mga kababayan. Ala, saan dadaan? Na-off. Nakarating din po mga kababayan. Sobrang layo ng nalipatan nila. Pero ang importante, meron silang nalipatan, no? Oh, mga kababayan, kumustahin natin si Ate Geraldine at ang kanyang buong pamilya kung bakit nga ba sila dito nakalipat sa gitna ng bukid. Ate Geraldine, paano kayo dito napadpad? At nung pagbalik namin, nagulat kami na wala na kayo doon sa dati nyong tinirahan. Ano ma'am, yung lupa doon kasi ma'am kailangan na nila. Tapos wala na din kaming pagdaanan. Kaya yung asawa ko naman, may amo siya dyan sa harap ma'am, na nagtatrabakuhan na nun sa ano. Kaya sinabi naman yung amo na kahit dito na muna kami pangsamantala ma'am. Wow, ang bait naman ng amo nyo, no? Pangsamantala dito muna. Ibig sabihin yung tinirahin nyo noon ay nabili na. Ibibinta pa lang. Ibibenta pa lang. So lahat ng kapitbahay nyo doon na mga kaanak nyo ay pinaalis na lahat. Walang natira doon. Wala na po. Diyos ko, paano pala, no? Ito yung buti na mga kababayan, nung time na yon na dapat ayusin natin ng konti yung bahay ni Ate Geraldine. Ginagawa yung kalsada, tama? Opo. Ginagawa yung kalsada hanggang ngayon, mga kababayan, mahirap pa rin po ang daan, no? Ginagawa yung kalsada, inabot ng ilang buwan, tama Ate Geraldine? Tapos hindi kami makadaan. Makadaan kailang, iikot doon sa Kamanggaan. sa Kamanggaan, sa bukid. O, sa bukid. So, nung time na yon ay mahirap yung daan dahil ginagawa ngayong kalsada. So, ngayon, pagbalik namin na okay na yung kalsada at madaanan na, kaya nung pagbalik namin kahapon, no, dinaanan namin, ay wala na sila doon sa kanilang tinirahan. So, so ngayon, hinahanap namin sila at sabi ay nandito na sa gitna kamo na nandito na daw sa gitna ng bukid. And then syempre binalikan namin ngayong araw. Pagbalik namin muli, wala pa rin sila doon. Buti na lang nandoon yung kaanak nila at nakapagturo sa amin na si Ate Geraldine ay nandoon sa bukid, nagsika ng palay, nagbubunot ng palay. Kaya sabi ko, tara, puntahan na natin kahit medyo malayo, puntahan na natin para matunto natin kung saan sila lumipat. Kaya pasensya na talaga sa ating sponsor doon para ipaayos sana yung bahay kay ma'am, sa ating sponsor na si Ma'am Miss J from Chula Vista, California. So ayun po, naging reason kung bakit hindi napuntahan kaagad, hindi na nagawa kaagad dahil yung kalsada ginagawa Ate Geraldine, no, at alam naman nila yun ni Ate Geraldine, walang madadaanan, meron kailang iikot doon sa malayo at hindi pwedeng makadaan doon, lalo na pag tag-ulan, hindi talaga madadaanan, mahirap po yon. Plus buti na lang hindi rin po natuloy, marunong sigad, buti lang hindi po natuloy, kasi kung nagkataon natuloy din po yung mga kababayan, anong gagawin? Gigibain na naman natin. So ganun po ang nangyari. Buti na lang nagpasalamat tayo na ginawa yung kalsada, no? Dahil kung nagkataon na natuloy po yun, masasayang po yung materials, masasayang yung binayad natin doon sa gagawa. Ang mahal pa naman ng labor, mga kababayan.
no, ang mahal plus materialis pa, and then gigibain lang din, paalisin sila doon. Kaya thanks God, hindi bale, no, talagang marunong ang Panginoon kung ano ba talaga dapat ang gawin natin. Kaya siguro yun ang nangyari. Okay? So ang importante, no, ang importante nakalipat sa dito, at shout out po doon sa may-ari ng lupa. Maraming salamat po sa inyo sa yung ganito ang puso na to the rescue kayo sa mga kababayan natin na tulad nila na nangangailangan ng matirahan na nandiyan po kayo. Okay, sige mga kababayan, ulitin ko po, nakalipat na sila ni Ate Geraldine dahil yung lupa na pinagtirikan nila, yung tinirhan nila ay hindi po sa kanila yon, nakikitira lang, kailangan na ng may-ari ng lupa, yung ibang side doon ay bininta na, and then kahit doon sila, wala na rin silang madadaanan kasi yung harapan nila mga kababayan ay talagang nabili na yon at pinadir na, no? Pinadir na sila, wala na silang madadaanan talaga. Kaya kahit patirahin sila doon, ang problema, wala kang madadaanan. Kaya talagang kailangan nilang lumipat. Okay, so maraming salamat. Kumusta na ngayon, kuya? Oh, ganito rin po, madam. Sa hirap ng buhay, talagang mahirap talaga, pero sinisikap ko naman. Wow. Mabuhay yung mga pamilya ko. Wow. Yun ang importante. Kahit gaano kahirap yung buhay, no? Magsusumikap ka lang, makaraos yung pamilya, no? At napakaswerte mo, Kuya Jose, kasi kahit gaano kahirap yung buhay, nandiyan yung asawa mo na marunong din sa bukid at nagtutulungan kayo, katuwang mo sa bukid, di ba? Kasi kung ikaw lang talaga ang gagawa ng paraan, talagang sobrang hirap talaga, no? Buti lang kahit papaano si Geraldine ay marunong din sa bukid. Kaya minsan mga kababayan, napapansin nyo po, no? Yung napapansin nyo po, nakikita nyo po yung kalat, yung paglilinis sa bahay, nakita nyo po doon sa una nating vlog, no? Naintindihan natin kasi maliliit pa ang mga anak ni Ate Geraldine, and then plus yung bunga ng kahirapan talaga mga kababayan. Para bang ang nangyari ng mga kababayan, yung oras nila ay parang nakalaan na lang doon sa iniisip nila, nakalaan na lang doon sa paghanap buhay nila. Parang nakalimutan na lang yung oras dito sa loob ng bahay. Ang iniisip na lang nila, trabaho, makakain yung anak nila, no? At may matulugan sila. Yung ganun na lang yung cycle. Parang nakalimutan na nilang maglinis ng bahay kasi pagdating ng bahay galing sa trabaho, pagod, sobrang pagod na, no? Plus yung mga bata, yung ibang mga bata tumutulong din. Ang naiiwan na lang dito halos yung maliliit, yung bunso, no? Naiwan kanina ditong yung maliit na lang. Pero nakitaan naman natin kahit paano yung mga anak nila ay unti-unti namang natututo, no? Marunong naman na kahit paano maglinis dito sa loob ng bahay. Yung importante, unti-unti lang natin i-practice, unti-unti lang nating turuan, no? I-remind yung mga bata, lalong-lalo na yung mga babae, o hindi lang mga babae kahit mga lalaki, para matuto sila sa loob ng bahay, no, Ate Geraldine? Okay, sige, muli, pasensya na sa ating sponsor, Ma'am Miss J from Chula Vista, California. Ngayon, nandito na kami, nabalikan na natin muli. Okay naman sila, nandoon pa rin yung sipag, sila, mag-asawa at yung mga anak, at okay na ngayon yung bahay nila. Maganda na yung bahay nila at wala silang kapitbahay dito. Nag-iisa lang sila, ang layo ng kapitbahay nandoon pa. Basta wag lang magdagdag ng anak ha, kasi walang disturbo, Kuya Jose. Kukurutin talaga kita, Kuya Jose. Tama na yan, please. Okay, so wala na akong problema, wala natin problema sa tirahan nila, maayos na. Ang problemahin na lang natin mga kababayan, no, sana magtagal sila dito, no, or bago sila makaalis dito na meron na silang malilipatan na yung bang hindi yung itong buwan o itong taon dito sila, and then next year, next few years lipat na naman, kasi mahirap lalo na pag maraming anak. Ang hirap po talaga. Basta gawin natin, Kuya Jose, Ate Geraldine, itong pagkakataon na binigay sa inyo ng amo nyo. Napakagandang offer, no? Napakabait niya, napakaginto ng kanyang puso. Basta marunong lang tayo makisama, no? At rumispeto doon sa taong nagmalasakit sa atin. Yun yung puhunan natin, no?
na kahit papaano tatagal tayo dito. Kasi syempre, yung bait wag natin abusuhin. Kailangan palahagahan natin yung pagmamahal nila, yung malasakit nila sa atin. Kasi bibihira lang yung tao na tulad nila, di ba? Na magpatira sa'yo, mag-o-offer sa'yo na doon ka muna. And then hindi tayo marunong makisama o hindi tayo marunong makibagay sa mga bagay-bagay. Baka mamaya paalisin kayo or ano, mahirap na naman. Isipin nyo na lang yung mga bata, di ba? So, ayan. Okay? Nandito kami kasi meron na naman kaming surprise sa inyo. Ha, Ate Geraldine? May isang sakong bigas po kayo ulit. Wow! At yung ating assorted groceries plus may isang tray na itlog. O, nagbitbit na tayo ngayon ng itlog mga kababayan. Okay, bukod pa rin sa ating groceries mga kababayan, syempre may pa-cash din tayo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Maraming salamat po muli, Ma'am Miss J from Chula Vista, California. Sa inyong ginito ang puso na talagang walang sawang tumulong at pagmamahal dito sa mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po talaga na talagang nandiyadyaan yan sa ating munting atikain mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Ate Geraldine, naalala niyo ba si Ma'am Miss J from Chula Vista, California na madalas nagpapadala sa atin? O, anong mensahe po natin sa kanya, si Beyang pinagkaloob niya sa atin ngayon? Ma'am Miss J, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa amin, ma'am. Kahit hindi niyo po kami kaano-ano, ma'am. Natutulungan niyo po kami, ma'am, kahit na hindi ninyo kami kakilalang lubusan, ma'am. Pero maraming salamat po, ma'am. Ayan. Walang anuman, Ate Geraldine. Siyempre, sa kagustuhan ng ating sponsor ay kahit pa paano, lumuwag-luwag mo lang yung isipan nyo na makatulong sa pang-araw-araw, lalong-lalo na dito sa mga anak mo. Diba, Ate Geraldine? So, Kuya Jose, mensahe nyo po sa ating sponsor na si Ma'am Miss J. Miss Kay, salamat po sa tulong niyo po. Sana marami pa po yung matutulungan niyo lang po. Salamat talaga. Okay. Maraming salamat po, tita. Marami po natulong sa amin. Ayan. Salamat po, tita Miss J. Muli, maraming salamat po, Ma'am Miss J, sa inyong ginitawang puso na meron na naman tayong napasaya ngayon at nabalikan natin si Ate Geraldine. Thank you so much po sa inyo. Ipagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos. Nawa ibigyan pa po kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po kayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa po tayong matulungan, masagip ng mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Okay.